Magandang araw mga ka-Express Info. Ang Gilas Pilipinas ay muling naghahanda para sa isang mahalagang laban sa darating na February window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Bagamat isang malaking pangalan sa basketball si Kai Sotto, nakumpirma na hindi siya makakalaro sa mga laban kontra New Zealand at Chinese Taipei dahil sa kanyang ACL injury na nangangailangan ng 6 na buwang rehabilitasyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na mahihirapan ang Gilas sa paparating na mga laro, lalo na't handang-handa na ang iba pang mga big man ng kupunan tulad ni na AJ Edu, Junmar Fajardo at Carl Tamayo. Ang pagkawala ni Kai ay nagbibigay daan upang mas makita ang potensyal ng iba pang miyembro ng Gilas Pilipinas, particular na si AJ Edu. Sa huling FIBA World Cup na ginanap dito sa Pilipinas, napatunayan na AJ Edu na isa siyang world-class player. Sa kabila ng limitadong opportunity noon, siya ang naging pinakamahusay na big man ng Gilas na nag-average ng halos double-double sa kanyang puntos at rebounds. At ngayong February, malaki ang tsansa na makita ang kanyang debut game sa ilalim ni Coach Tim Cone, isang pagkakataong magpapakita ng kanyang kahandaan para sa mas mataas na antas ng competition. Well, hindi biro ang naging contribution ni AJ Edu ng FIBA World Cup 2023. Sa 5 laro, nag-average siya ng 9 points and 9 rebounds kada laro na may napakataas na efficiency rating na plus 16. Isa siyang depensibong halimaw na kayang harangin ang mga tira ng kalaban at kontrolin ang paint area. At ngayong February, asahan ang pagbabalik ni AJ upang buuin ang isa sa mga pinakamalakas na frontline ng Gilas sa kasaysayan. Ang kombinasyon ni na AJ Edu at Junmar Fajardo ay nagbibigay ng malaking pader sa depensa. Si Junmar Fajardo na kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na sentro ng Asia ay may malawak na karanasan sa international basketball at hindi basta-bastang matitinag sa mas malalaking kalaban. At kapag pinagsama ang kanilang lakas at basketball IQ, magiging mahirap para sa kahit anong kupunan kabilang na ang New Zealand na makapuntos laban sa Gilas. At bukod pa kina AJ Edu at Junmar Fajardo, isa pang manlalaro ang inaasahang magbibigay ng malaking tulong sa Gilas Pilipinas at ito ay si Carl Tamayo. Sa kasalukuyan, naglalaro si Carl Tamayo sa Korea at patuloy na pinapanday ang kanyang laro. Ang kanyang versatility bilang isang stretch big na kayang tumira mula sa labas at maglaro sa ilalim ay nagbibigay ng flexibility sa sistema ni Coach Tim Cone. Mahalaga ang role ni Carl Tamayo dahil kaya niyang maglaro sa iba't ibang posisyon mula power forward hanggang center. Kasama sina AJ Edu at Junmar Fajardo, mabubuo ang isang triple tower lineup na maaring magsabay-sabay sa court. Sa ganitong setup, pwedeng mag-slide si Justin Brownlee sa shooting guard position, habang si Dwight Ramos naman ang magmamando bilang point guard. Ang ganitong klase ng lineup ay magbibigay ng malaking kalamangan sa Gilas laban sa mas malalaking kupunan tulad ng New Zealand. Ang February window ay hindi lamang mahalaga para sa mga laro, ito rin ay magiging isang pagkakataon kay Coach Tim Cone na subukan ang iba't ibang kombinasyon ng lineup. Ang pagkawala ni Kai ay maaring makita bilang isang hamon, pero ito rin ay magbibigay ng pagkakataon para sa coaching staff na mag-eksperimento. Isa sa mga pinaka-interesadong aspeto ng Gilas lineup ngayon ay ang kakayahang maglaro ng malaking lineup. Ang triple towers ni na AJ Edu, Junmar Fajardo at Carl Tamayo ay hindi lamang para sa opensa, kundi higit sa lahat sa depensa. Sa ganitong setup, magiging mahirap para sa New Zealand na mag-adjust, lalo na't kayang kontrolin ng 3 big man ang paint area at magbigay ng second chance points sa opensa. Bukod pa dito, asahan ding makakakita tayo ng mas mabilis na rotation para sa mga perimeter players tulad ni na Dwight Ramos at Justin Brownlee. Si Dwight Ramos na maaasahan sa parehong opensa at depensa ay malaki ang maitutulong sa pag-dissect ng depensa ng kalaban, habang si Justin Brownlee naman ay inaasahang magpapakita ng kanyang veteran leadership at clutch performance. Bagamat maganda ang lineup ng Gilas,
hindi dapat maliitin ang koponan ng New Zealand. Ang kanilang estilo ng laro ay puno ng pisikalan at agresibong opensa. Sa kasaysayan ng kanilang mga laban kontra Gilas, madalas nilang gamitin ang kanilang taas at laki upang dominahin ang rebounding at puntos mula sa ilalim. Pero sa pagkakataong ito, handang-handa na ang Gilas. Ang pagkakaroon ng mga malalaking players tulad ni A.J. Edo, Junmar Fajardo at Carl Tamayo ay magbibigay ng laban sa ilalim. Dagdag pa rito, ang mabilis na transition defense ng Pilipinas ay maaring makasabay sa run and gun style ng New Zealand. Ang darating na February window ay magiging isang defining moment para sa Gilas Pilipinas. Ang kanilang mga laro kontra New Zealand at Chinese Taipei ay hindi lamang para sa mga puntos, kundi para rin sa pagpapatunay na kaya nilang makipagsabayan kahit wala si Kai. Ang trio ni A.J. Edo, Carl Tamayo at Junmar Fajardo na tinaguri ang Triple Towers ay magdadala ng kakaibang dynamics at persa. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging kakayahan na nagbibigay balanse sa kupunan. Si A.J. Edo bilang haligi ng depensa. Si A.J. ay kilala sa kanyang depensibong presensya at shot blocking ability. Sa huling FIBA World Cup, pinatunayan niyang isa siyang elite defender na may plus 16 efficiency rating at average na halos double-double. Ang kanyang taas, athleticism at basketball IQ ay magdadala ng malaking kalamangan sa Gilas, lalo na laban sa mga kupunang umaasa sa physical na laro sa ilalim ng basket. At bukod sa kanyang depensa, may kakayahan din siyang umiscore mula sa malapit sa basket gamit ang kanyang footwork at explosiveness. Junmar Fajardo, The Kraken. Si Junmar na tinaguri ang The Kraken ay ang puso ng frontline ng Gilas. Ang kanyang karanasan sa international na laban at husay sa post play ay nagbibigay sa kupunan ng isang consistent na scorer at rebounder. Isa siyang maaasahang pwersa sa opensa, lalo na sa ilalim, kung saan kaya niyang dominahin ang mas maliliit at mas mahihinang depensa. Ang kakayahan ni Junmar na mag-set ng screens, mag-operate sa pick and roll, at mag-create ng opensa mula sa paint ay mahalaga sa sistema ni Coach Tim Cone. Carl Tamayo, versatile scorer. Si Carl naman ay nagbibigay ng kakaibang versatility bilang isang stretch big. Sa kanyang laro sa Korea, pinatunayan niyang kaya niyang tumira mula sa labas at maglaro sa ilalim. Ang kakayahan niyang mag-shoot ng three-pointers ay nagdadagdag ng spacing sa opensa ng Gilas na nagbibigay ng mas maraming opportunity para sa pick and roll plays ni A.J. Edo at Junmar Fajardo.